picking up the pieces from when we left off yesterday, pinag-uusapan ho natin yung SOSE extension, o yun ho ang sinasabing Statement of Contributions and Expenditures. Alam niyo ho, ang hindi ho talaga pwedeng I don't know kung bakit natigas ho talaga ng ulo nitong mga dilaw. The Royal Blood Yellow. Alam niyo ho, sila ho yung mga entitled for privileges and courtesy ho ng Commission on Elections, a bunch of Kolokoy, Kengkoy, Kumag. A bunch of SOBs para ho sa akin. Hindi lang SOBs, SODs. or DOBs. or SOBs. Yes, go search in the vocabulary. Hindi nyo makikita pag ginugil nyo. Mga bossing, ito lang ho aking sabihin. Sabi ho ng COMELEC, at ito ho'y sa pamamagitan ho nitong babaeng inilagay ho ni Mar Rojas, na talagang inalaban ho ni Mar Rojas, siya ho'y kasi, madamo nga salamat, Mar Rojas. Madamo nga salamat, maayong aga sa Bacolod at Iloilo. No offense meant, but itong hong si Rowena Guanzon, ang sabi niya ho, yung mga lumabag dyan at hindi makasunod dahil matitigas ang oeste, hindi kayang sumunod. Sa anumang kadahilanan, kayo lang nakakalam, mga putok sa buho kayo. Pasamantalahin nyo na doon sa sinasabing deadline hanggang sa June 30. Can you believe that? Siya pang nananawagan para doon sa mga lumabag. Can you believe that? You understand that? Pag-uudyok. Kumbaga, this person is not only hindi lang niya inuudyok, he's condoning. Go ahead, take advantage of the deadline. We don't care because, you know, courtesy of the yellow royal blood is mellow yellow. Hindi mo pa nahanap yung bossing yung mellow yellow? Isa pa, bukas raratrating kita ng pag umayos ka. Kahapon, nakita mo naman yung skit na ito, na drama. Thank you so much ho doon sa mga nakinig ho sa amin. Enjoy na ho sila sa ginawa ho nating skit in the later part of the show kahapon. So if you haven't really watched or follow us, go ahead and doon ho sa aming Facebook, not Facebook, sa aming YouTube official, Bitag official, and the episode yesterday. You're gonna enjoy it. I myself mismo nagulat na lang ho ako, sabi ko, did I do that? Sorry, but extemporaneous ho tayo, no? No script, anything goes. Just, ganun ho ang flow natin, but make sure na hindi ako nawawala pagdating ho sa mga subtopics ho namin because prepared ho kami. And by the way, for your information, FYI, meron ho talaga kaming social media team, and meron ho kaming mainstream team, and then the new media team, and then the subject is basically the same, and that is basically, sabihin na ho natin, eto yung mga issues that we analyze. And then when we do the analysis, we do analogy, paghahambing doon ho sa mga standards, sa mga pamantayan na sinusunod ho dapat para makita. Alam nyo kasi mga bossing, kapag uusapan ho natin news, of course there are a lot of news everywhere. The news, you can just simply follow them online, but above the news is analysis, and that's what we're doing. We're not trying to be different. We're not trying to impress upon you. We're not trying to impress you, but we are trying to impress upon you. Behind the news and above the news are issues that needs to be expounded, and that's exactly what we call analysis. Period. Marilyn, tawa po ako naman tawa. Okay, sige. Bossing, tune in kami via radio. Happy Wednesday. Si Marlon sa Canada, from Edmonton, Canada. Marlon, good evening in Canada. Dito ho, good morning sa US. Si Cecil, good morning, Sir Ben. Dito po ako sa barko, naglalay ako sa South China Sea. Cecil, yeah, I know that siguro ito ho yung mga sinasabi ho na tatrabaho sa mga barko. Mga cruise ship. Good morning din ho sa mga Pinoy na sumusubaybay ho sa atin. I'm happy with what we're doing because we're here, right here sa Reliance Center sa may Mandaluyong, this may sa Reliance Street. Dito ho sa aming TV5 studio where you can find Radio 5, 92.3 News FM, and we're live streaming ho via N5E. And link ho yan sa aming bitagtheoriginal.com. By the way, Bitag Live is a copyrighted program. Intellectual property rights
for 10 years and copyright for 50 years. Let's get it straight. Kaya kayo yung mga nag-upload it's okay if you're a fan, but if you upload and steal from us and then at the same time you put it in so you can monetize it on YouTube, we're gonna hunt you down and we're gonna run you over, spit you out, and chew you up. Do not. And I'm saying it's copyrighted. Anything na trinabaho ng iba, wag niyo hong nanakawin, okay? That's the only thing that we have to tell you, because respect for, the copyrights, intellectual copyrights, property rights of others. Balik sa sose. Okay. Sabi ho ng Comelec, sige na! Lapit. Gawin nyo na, bilisan nyo na. Sabi ni Rowena, madamo ka salamat ngayon, manggit. Anton mo tibet. Hanggang June at 30 ng Hunyo. Can you imagine? Binigyan ho nila ng deadline. Who are these SOBs na with impunity? Alam niyo naman ang deadline. The rules are made to be followed. The rules. There will be consequence when you follow the rules. Good consequence. Anytime you defy the rules. Pag hindi mo sinunod yung sinasabing mga patakaran, ay may kahihinatnan. They're good kahinatnan. O yan ba, kay mapapatawa ng parusa? Hindi ka makaupo, hindi ka muna paupuin hanggat hindi mo na kumpleto. Kasi dinudoktor, dinadaya pa, inaayos pa nila. Kasi kung kinakailang, ganansya ba dihabay? Kaya gusto na yung insud sa bulsa nila. Kaya daghang kahit kwarto ng eleksyon, hindi natin ibalang kung sa mga ginahimo ng mga sagpaw ng mga ilan na noong. Bisaya lang. Nasabi amigos, esta sila, mucho dinero. Desconde pa sila, no sabi donde, adentro de casa, afuera de casa, no sabi. Sa baka ano ho yan? Hindi ko alam kung saan tinatago. Kaya nahihirapan sila. Ben mucho dinero. No sabi okay, sige, dibalin ho yan. Dahilan daw po ng iba ang totoo para makalusot lang. Si Roland San Juan Calicdan style magwanson bulok magkano binayad. Okay. Hindi ako may sabi niya mga bossing easy. Alam niyo kasi kung kayo mismo gumawa ng batas, ano pang respeto meron? Hindi kayo respetohin kaya magsilayas na kayo mga putok sa buho kay ala kayong kwente. Gagawa kayo ng patakaran pagkatapos hindi nyo susundin, hindi nyo pinatutupad. Alam nyo kasi, kinakailangan, you need to understand the meaning of pleasure and pain. The principle of pain and pleasure. Successful people understand the meaning of the pain and pleasure principle. Sometimes you have to be disappointed, you have to be hurt, so you learn your lesson. Hey, the problem when you're permissive and you allow these people to just simply violate, you're spoiling them. Ito yung sinasabi natin. Ito ang problema kaya pag nasaktan or di naman kaya natamasa mong kasagan or ito yung sabihin natin ay kasarapan at masaktan ka, paano ko ba tagalugin to? Nakatipaklong to, hirap na ako itong problema rito sabihin, parang narinig ko, boss, Tagalog muna. Nahihirapan ako minsan, honestly. But I'm gonna try. Sige. Para maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng tagumpay, kinakailangan masaktan ka, kinakailangan pumalpak ka, kinakailangan pumalpak ka ng big time, and big time din yung kaparusahan or kahinatnan ng ginawa mo para matuto ka. Ang problema kapag yung sinasabi natin ang magulang, kahit sino magulang, ang magulang ho kasi, pag konsentidor, yung anak mo paglaki niya, putok sa buho yan. Get it? Pag ang isang magulang, naintindihan niya kung ano yung magandang asal na ituturo niya, kung minsan pagdidisiplina mo sa anak mo, hindi ho para iparusa. Ang pagdidisiplina, tuwirin ang pagkakabalit, matuto siya. Ang isang bata, pag pinasunod mo sa disiplina, kinakailangan pag sinabi mong gawin mo yan, pag hindi, tatanggalan kita ng allowance. So di kaya, pag sinunod mo yan, ganito ang mangyayari. There will always be consequence for what you do. Good or bad. Pag may ginawa kang kabutihan, kinakailangan mabigyan ka ng credit or pabuya, reward. You get it? An award also. Para doon sa mga lumalabag, tinatadyakan sa lalamunan. May mga tao kasi matigas lang yung ulo. Ito ho yung understand the meaning of defiance that will lead to challenging. Understand the meaning of defiance, how defiance begins. Ito ho. The first
bago ho mag-defy or bago sumuway, babaliwalain ho nila. They intentionally disregard. They intentionally disregard. And so, the series of intentional disregard to the rules, series, and that's basically defiance. The series of defiance means challenging, paghahamon. Pagsuway, una, pagbabaliwala, pagsuway, paghamon. Iyan bang sinasabi niyo? Binibigyan niyo ng sinasabing deadline? Oh, I mean, who gives you the right to give these people a deadline? And nasasabihin niyo, hindi, hinalal sila eh. Hinalal sila ng taong bayan. Alam ba ng taong bayan na ganyan ang gagawin ng mga putok sa buhong yan, mga liberal na yan? Sige nga, Guanson. Sometimes you sound like you're a smart aleck, and you're not. You're just a pain in the ass. That's it to me. Sorry. Ngayon, and then sabi niya, ang COMELEC daw, wala daw planong reviewin ang desisyon doon sa request ho ng LP. Ang request ng LP kasi, ibigyan mo kami ng extension. Bakit yung PDP laban? Bakit yung una? Bakit yung partido kung kanina yan? Bakit lang yung Royal Yellow Blood? Anong meron sila na sila'y entitled dito? Is there any discrimination? You made the rules, you follow it. If you make the rules and then you disregard it, then trash the rules. You follow the rule or you don't follow anything at all. Kaya respeto, Guanzon, you're going to be looking and people will look at you, the people na intindihan na para kang may ipot sa iyong bumbunan. Para kang penendeho. Sorry, that's the way my language is. Anyway, sige lang ho. So wala kayong plano? Bakit? May sinabi ba ng plano? Una-una, kung di ba naman kumag at kengkoy, nakatuwad ang inyong mga kokote. Hindi, nakatuwad eh. Tuwad. Alam niyo, ang kokote pag tumuwad, ng kokote pag nakatuwad, ibig sabihin yung tao, yung ulo niya, ilalagay niya sa lupa, nakatuwad din siya eh. Tapos nakatingin siya sa pagitan ng dalawang kanyang mga binte na kasi tumutuwad. Ewan natin kung anong tinitingnan niya sa pagtuwad niya. Langit ba? Langit ba? Natutos na. Hayop pala yun. Anyway, so para ho sa atin, wala raw silang parang i-revisa or i-review or ano man, parang ibig sabihin, tuloy lang. Okay? Sige. Salamat. Madamo nga salamat, Guanzon. Rowena, ikaw ang nilagay ni Marojas. Madamo nga salamat. SOBs. Alam nyo, change is here. In fact, how many days more to go? And then uupo na ho si Digong. Ang isa hong bagay na gusto hong makita ho sana ng mga negosyante ho sa bagong termino nitong sa administrasyon ni Digong ay ang kanilang wish, ang kanilang hiling, ito ho yung IDES system na ito na yung ma-improve o di kaya magawa ng paraan para yung social services. Whether sa health, sa kalusugan, sa edukasyon, mas madali ho makita ho, madaling ma-access ho. Pero sa akin ho talaga, importante ho na ako ho'y naniniwala ng National IDES System. Kapag ang isang bansa may National IDES System, ibig sabihin pulido ho at nakikita ho yung bawat mamamayan at there's nothing into it but, biometrics, who you are. And then, of course, yung parang application form ho yan na parang nalalagay ka sa central computer system. And then nakikita ho yung family mo, kung sino ka, your status in life. Pero sa atin ho rito, sa mga maunad na bansa, ginagawa ho nila to eh. Kung bakit ho tayong third world and still trying to be doon sa mapabilang sa itaas, na ayaw ho talaga nila ng sinasabi hong, ayaw ho nilang ID system. Unless kung may tinatago ka, ayaw mo. Pero kung tutusin mga bossing, listen carefully. Nakakatulong ho talaga ang ID system. I believe in that. Kasi pag may ID system, nababago ho nating sistema, hindi ho na mamanipula. Hindi ho na mamanipula. The business as usual type administration, which is the LP, the liberal bleeding yellow hearts. I mean, I can only talk about them because we learn from the mistakes of others and study the mistake of others and stop them from going and carrying over dito sa bagong administrasyon na papasok ko kay Digong.
There's a problem dito ho sa kanilang CCT conditional cash transfer unless there's gonna be a problem unless magkakaroon ng problema kapag hindi binago ho yung sistema ng identification, state ID or ID system. Yung ID system na computerized tulad ho ng sinasabing ID system ng COMELEC para makita at makikita ka kung saan ka nakarehistro at hindi ka pwede magdoble-doble. Wag lang yung sistema ho ng COMELEC na itong mga putok sa buhong, pendehong ewan, dalang pagsasaputin sa sentido, in extension ho eh. Wag lang haluan ng Smartmatic na nandadaya, kaya hindi ko malaman sino ba talaga bossing nanalo dyan. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin, Bongbong or Lenny? Tapos ng eleksyon, but let's leave it there. Tingnan na lang ho natin kung ano mangyayari. But let's get out of the topic. Let's move again. Dito ho, ID system. Ito hong CCT conditional cash transfer, okay ho to. Kinakailangan ho natin tulungan yung mga hikaw sa buhay, sa ibaba. At ang nasa balikat ho niyan, mga mamamayang nagbabayad ho ng buwis. Sila rin ho binibitbit natin. Kinakailangan ho kasi may mga estado ho ng kababayan natin sa lipunan na sila ho'y hindi mapalad at nagsusumika po silang maiangat ang buhay provided hindi lang kayo mangate kapag umulan. Alam niyo ho kasi may iba pag nangate pag umulan, ibang bagay, gumagawa ng bata eh. Eto ho sa CCT mga bossing, pag-usapan ho natin. Naniniwala ho ang CCT nakakatulong ho sa bansa ho natin, lalo-lalo na pagsusumika po tayo. Ito hong CCT, nag-umpisa ho kay Gloria Macapagal Arroyo, and then napunta kay Pinoy, mga liberal na inako ho nila sa kanila. Come on, give me a break. You're not the original. That came from other countries na ginaya lang ho natin para makatulong ho sa mga nakatulong naman ho sa mga mamamayan to, lalo-lalo doon sa mga kinakailangang tulungan. Subalit, kinakailangan nating ayusin lang, enhance, upgrade yung sistema. Kasi kung yung sistema ho ng mga dilaw, ibang klase ginagamit pang politika, kaya yung sinasabing PPP, kabobohan yung PPP. Alam niyo pag sinabing Pilipino, lengguwahe ho yan wika. Pag sinabing Filipino, yan ho'y lahi. Filipino. Pag sinabing Pilipino, wikang Pilipino. Pero hindi ho pwedeng Pilipino as in tao. Kinakailan Filipino. Ang Pilipino ay isang wika. I mean, that's... Correct me if I'm wrong. Sound off? Kaya yung PPP, Pilipino as wikang Pilipino, Pantawid Pamilya Program. Pag sinabi mong Filipino, Pantawid Pamilya Program, FPP. FPPP. Hindi yung PPPPP. PPPP. Puro PP. Kaya mga barangay, puro PP. Pag tinanong mo, kasama ba? Ayaw magsalita. Kaya naging PP ho sila. Seriously, yung ginawa ho ng liberal, Pilipina Pantawid Pamilya Program, ginamit ho nila pamulitika. Ang mga nagdudunong-dunungan dyan, mga putok sa buhong barangay, naka-align ho sa mga kongresista at naka-align ho dun sa mayor, depende sa kulay. Kung ikay kulay dilaw, mapalad ka. Kung hindi ka kulay dilaw at hindi yan ang binoto mo, malas mo. Kaya importante ho, yung sinasabing ID system, hindi pwede maloko kasi makikita kung kailan mo nakuha yung iyong sinasabing benepisyo or yung CCT. Yung CCT is conditional cash transfer, papasukin mo anak mo, papuntahin mo, pacheck mo sa clinic, makukuha mo yung sinasabing pera. Pero kahilingan ho ng mga businessmen is to improve the ID system para ito ho'y mapaganda rin ho yung sinasabing social services natin at saka mapadali ho sa access sa health and education. At sa akin ho, para doon ho sa conditional cash transfer program. Therefore, magkaroon ho tayo ng biometrics. At kinakailan din ho, matingnan ho yung sinasabing CCT na hindi na ho yung dating gawe na estilo ho ng liberal. Kasi alam niyo ho kasi, kapag hindi ho natin tingnan to, tayo ho mga nagbabayad ng buwis, tayo ho mga mapalad na kahit nakapapano katamtaman sa buhay, medyo angat ng konti, hindi ho yung kasing mayaman na marami dyan, kung sino-sino dyan, mayaman sa pangungurakot. Ngayon, dapat makita to, wag hong gamitin parang sandat at mamanipula ho yung taong bayan dahil sa kulay ng kanilang partido o politika. Kinakailangan dito pagpasok ni Digong sa DSWD, makita ho to talagang mapagsilbihan ho yung taong bayan na totoo ho talagang kinakailan tulungan. Kaya ako ho'y naniniwala
na yun hong CCT na yan nakakatulong, ayusin ho natin. Kaya naman, kung kayo ho'y nakikinig ho sa akin, kung kayo ho'y nasa social media, followers, kung kayo ho'y mainstream media followers or a little bit more sophisticated, nanonood ho sa sinasabi ho nating new media followers, whatever, I will converge you into one so that you will empower. Tayo ho'y bigyan ho natin ng, ito ho'y sabihin natin ng lakas or anumang ating maiko-contribute dito ho sa bagong administrasyon, napapasok pa lang, na tingnan ho muna natin yung mga serbisyo tulad ho ng CCT na hindi na ho, mabura na yung lumang gawe, yung dating gawe. At yung sistema ng kulay dilaw na mabura ho natin. Kasi hanggat hindi ho natin purgahin yung sistema ho natin ng kulay dilaw, sa bagay, kahit na mga dilaw, marami pa rin nakaupong dilaw, sila ho ngayon nagiging kulay pula na. I-get it? Kasi nagbalimbingan na Naging makopa. Dati, alam niyo yung nakakadiring prutas, ano tawag nung sa prutas na yung kulay yellow? Tapos pag kinain mo, dikit-dikit sa ipin mo, tapos, ouchie. Chesas. Kumakain ka ba ng chesas? Yak. Kumakain ka? Kumain ka ng marami, lagay mo sa bibig mo, sige, lamunin mo. Tapos pumarap ka ng salamin, tumawa ka, ngumiti ka, chay cheese, makikita mong ipin mo, dilaw na rin. Yaks. Anyway, pinag-usapan natin. Ngayon sila ay kulay makopa. Siyempre, makopa, hindi ba? Nakakain ka ng makopa. May matamis na makopa na maasim-asim, hindi ba? Siyempre, makatas yun, juice yun, hindi ba? Naglilinis ng ipin yun. Hindi ho nagtitingin ka pareho ng iis. Okay, bakit ba? The color of the day is yellow. Anyway, let's purge the system with the yellow, business as usual type system into a new system na sabihin ho natin ay aakma at tutugma sa pangangailangan ng ating mga mamamayan na kinakailangan natin tulungan. At tumulong ho tayo pamamagitan ho ng sinasabing pagbabago na hindi ho pwede na yung Kongreso lang daw ang siyang kung susuporta. Ang taong bayan, ang karapatan ho ng taong bayan, tsaka yung taong bayan, tayo ho ang pinagsisilbihan. Sa totoo, tayo ang boss. Kayo ang boss. Ay, lamayas ka na! Tayo ang boss. Kayo ang Shut boss up! po. Easy. Tayo ang boss nila. Kaya lang, kung tayo ang boss nila, bibigyan din natin sila ng sinasabing kumpiyansa at doon sa pagpapatupad ng kanilang mga ginagawa dahil hinalal natin sila. Kaya wag muna tayong gumawa at purgahin natin yung mga dilaw na naiiwan-iwan diyan sa ating mga bituka, yung sistema na yan kasi baka madala natin sa panibagong administrasyon na kinakailangan natin limpyo ba? Ibig sabihin noon, Twitter. So you get what I'm saying, mga bossing? Takot sila magkagulo kaya si BBM dadaya nakakakarma din. Okay. Si Yume makapalang mukha nila. Sa Twitter ho yan. Sa Twitter naman, extension. Naibulsa na nila. Baka wala na ngayon pondo yan. Sus Mario Joseph. Sige, okay. Mark Daniel Pasco. Good morning, Sir Idol. Sangayon po ako sa National ID System. Lahat ng transaksyon ay makikita sa microchip. Okay, sa akin lang kasi sinasabi ko, it's good for every transactions with the government, particularly doon sa sinasabi ko natin CCT. Twitter, Kamalek, wala pa akong masabi kundi magsilayas kayo mga pabor sa LP. Napaka-unfair ninyo talaga. Sabi ho dito. And then, sinasabi ho dito mga bossing, ano ba to? Twitter, nakakataka naman talaga ang konti lamang ni President Duterte kaysa kay Lugaw. Sino si Lugaw? Okay. Kasing sikat niya. Okay. May point ka nga, no? Mas sikat naman siguro kaysa dun si Lugaw ba? Okay, sige. Okay, sige na nga. Bakit ba Lugaw ang tawag ninyo rito? Si Lenny daw yung Lugaw. Ako gusto ko, paborito kong lugaw, chicken lugaw, Okay lang, sabi sa Twitter naman ng National ID System at Bitag Ben Tulfo, basta't hindi Comelec, nililik. Kaya may hawak, dapat yung secured and reliable. Twitter, alam nila
nagkadayaan pero dead ma lang sila. Okay. Dami pa ho rito, mga bossing. It's 51 after 10. And we'll continue, mga bossing, discuss something else na dito ho sa ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo, ito hong kasalukuyang holding it over. Madamong salamat. Basahin nyo. Anong dyaryo to, Apple? Is it Philippine Star and Philippine Daily Inquirer, I believe? Am I right? Am I right na lumabas ho ng full page? Philippine Star. Naglabas ho ng, sa Philippine Star na one full page. One full page? Am I right? I thought I saw it this morning. One full page? Yes, okay. Ang National Irrigation Administration sa kanilang 53rd anniversary na yung yung national yung kanilang administrator dyan si Florencio Padernal na isang kontratista inilagay ho ni Kiko patay-patay na gustong pakialaman yun hong mga eto naman ho yung sa Coco Levy Fund na mga magsasaka ng nyog. Hiwalay muna natin. Eto ho si Florencio Padernal, wala hong alam tong putok sa buho nito kundi magkamot ho ng kanyang bombolyas. Habang ho nagkakanda tuyot, biyak-biyak ng lupa, last year and the other year, nagbabaan ho galing sa dahil ho doon sa sinasabing tubig. Ang problema ho itong si Padernal ay pinoprotektahan ang kanilang, I'm sure, alam ho ito ni Cholesterol. Sino si Cholesterol? Yung senador na medyo may kalakihan. Kilala nyo si Senator Cholesterol? Yun ang taga Iloilo. At yung iba pang mga kulay tulad ho ni Kiko na ngayon ay senador din na walang ginawa kundi ang buhay ng mga farmers at ang nagpapasalamat daw mga farmers. Ito ho sinasabi ho nitong si Florencio Padernal. Padernal, kung nakikinig ka pang putok sa buho ka, lumayas ka na ba? Matadya ka na kita dyan sa tanggapan mo na yan. Lumayas ka na, may bagong parating na. Kita ho talaga, to the last centavo talagang hihigupin mo. Wala ka talang titira. Hoy, Kiko! Kiko! Paging Kiko, pangilin ng tao mo, nagwawala, oh! Nagsusumipsip. Higop! Pinagsasabi nito, maraming hindi pa napapatubig, kaya papasok ngayon ang marching order ni Digong, ang plataforma ng sinasabing ni Digong, at yung kay Bongbong Marcos, alagaan ng mga magsasaka. O, nakikinig ka ba, Robredo? Ang plataforma ni Bongbong Marcos at si Digong, nakikinig ka ba, Robredo? Kikinig ka ba, Lenny Lugaw? Na alagaan ang mga magsasakay, patubig! Aanhin mo ang pagsasaka kung wala kang patubig. Irrigation. Kulang-kulang pala kayo eh. Kulang-kulang kayo mga katuwad ng kokote. Ihanda mo nga machine gun dyan! Tirahin yan! Sige, tirahin! Tiri. Padapain mo. Dapa! Boss. Boss, walang ayaw dumapa. Oh. Tumataas lang kamay. Dapa! Talaga, boss. Talagang tinataas yung bandera. Ayaw nyo dumapa. Surrender daw. O, lapitan mo kung anong gusto. Sige, lapitan mo. Parang mukhang may gustong sabihin. Eto na. Tsuk. Ano mo gusto mo? Okay, sige, sasabihin ko sa boss ko. Pagdating niya sa boss niya, boss, sabi ng mga 5 doon na yung puting bandera, ayaw nila dumapa. Oh, taron, ano gusto nila? Sabi nga, dapa eh. Ayaw dumapa. Anong gusto? Gusto nilang tumuwad. Abay, mga dilaw to. Ilan yan? Boss, halos lahat sila. Sa NIA. Ayaw dumapa. Ganun ba? Oo. Gusto nilang tuwad. Tirahin mo! Boss, chip naman. Pulagin mo sa akin. Tirahin mo na machine gun! Ano mga kira? Akala ko, boss, titirahin ko sa wet pack. Sa ibang usapan yan.